Annyeong mga guys! Welcome back na naman sa isa nating cooking videos. And for today's recipe, gagawa po tayo ng siomai. At ilista nyo na nga ang ating mga ingredients para ma-perfect nyo na yung siomai ninyo. So, kailangan natin ng 700 grams ng ground pork, 300 grams ng ground shrimp, tapos finely chopped ng small carrot, finely chopped din ng small onion, and then finely chopped ng spring onion, finely chopped ng 2 tablespoon ng garlic, and mga 1 tablespoon lang ng grated ginger. And maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Tapos nitong shrimp powder. Kung wala naman kayong shrimp powder, pwede rin kayo maglagay ng chicken powder or ng chicken cubes na rin. And then i-adjust lang natin yan ng salt and black pepper. And then mag-a-add din tayo ng 2 tablespoon ng sesame oil. And then isang pirasong itlog. And then 2 tablespoon ng cornstarch. And then as usual, i-mekos-mekos lang natin yan. Hanggang sa mag-well combine lang siya. Isang tip sa inyo mga guys, wag natin siyang i-overmix para maging juicy pa rin yung ating siomai. Kasi pag overmix na rin, medyo hindi na siya juicy, di ba? And then syempre, ibalot na natin siya gamit nitong siomai wrapper. Ganyan lang kadali magbalot nito. Bali kailangan natin nito. Pwede rin kutsilyo, isuksok natin ng ganyan yan, iipit natin siya sa meat na yan, para hindi siya magbuhaghag pag in-steam na natin siya. Yan, dandanin natin, iipit-ipit sa mga karne parang bulaklak. Ayan, isang tip yan guys, para hindi magbuhaghag yung ating siomai. So gawin lang natin lahat yan, and then pwede na natin i-steam yan. Kung gusto niyo nyung i-prepare to ng advance, pwede nyo rin siyang ilagay sa may freezer, and then kung kailangan nyo siya, tsaka nyo na lang siyang lutuin. At ganito karami yung ating nagawa sa 700 grams na pork and then shrimp. And then i-steam lang natin yan for 10 minutes. Pero pwede rin natin yung i-steam directly from the freezer kung matapos nyong magawa to at nilagay siya sa freezer. Wala rin pinagkaiba yan. I-steam nyo lang siya ng mga 13 to 15 minutes siguro kapag galing siya sa freezer. Basta sundin nyo lang yung tips na sinabi ko sa inyo para maging mas masarap at maging juicy yung ating siomai. Sakto na yung ating mga timplahan dito mga guys, hindi na kailangan mag-adjust. I-double nyo na lang yung ating mga measurement kung gusto niyo mas marami pang gawin. And syempre kung nagustuhan nyo po yung ating video and yung ating recipe, please subscribe to my channel. Annyeong!